Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito kay Makigago. So dito, ipapakita niya na talagang pera-pera lang talaga ang labanan ng mga ganitong vlogger. So panoorin po natin itong mga banat ni Banat Bay dito kay Makigago. Anong pakila? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, That's man? Bayad na talaga kung totoong bayad talaga. Proud pa siya. Proud pa siya. Tax na natin yan. Pera natin yan. Binabayad. Don't tell me sa bulsa nila galing yan. Sa bulsa ng politiko. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tas wala ka man lang konsolasyon. Wow! Wow! Matakot ka kung nagbablog daw tayo nang wala man lang konsolasyon. Wow! Pera-pera talaga. Mariel Soriano, pera-pera. Ganyan ang utak ng mga, alam niyo, yung mga walang dignidad sa sarili na hindi gagawa ng mabuti kung walang katapat na pera. 'Di ba? Na ginagawa niya lang para sa pansarili niyang kapakanan lang. So anong kredibilidad ng ganitong klaseng tao na kailangan mo munang bayaran para gumawa ng maganda, lalong-lalo na sa bayan natin. So ibig sabihin, hindi to magagawa ng maganda para sa bayan kung hindi siya babayaran. Di po ba? Kita mo yung pinapahiwatig nito sa taong bayan, sa mga vloggers? Hindi pwedeng walang pera-pera. Alam mo, simple lang, Brad. Galingan mo. Kikita ka sa YouTube. Galingan mo. Hindi mo kailangan magpabayad sa politiko na saan nila kinukuha yon. Sa tax ng taong bayan. Kung gagalingan mo lang sa YouTube, hindi magiging ganito yung engagement mo. Puta talaga, kung ganyan ang engagement mo, hayop yan. Talaga namang mag-aantay ka sa blessings. Kung ganyan ang engagement mo. Tingnan nga natin yung engagement ni Jay Guevara. Andali, titingnan ko lang ha. Sisilipin natin. Ito, on the spot ha. On the spot to. Jay Guevara TV. Yari ka. Dali. Ano ba, may kanta-kanta ka pa? Ito. Labas natin si Jay Guevara. Di ba? At least to si Jay Guevara, pumalo man lang ng kakapasok lang nito sa politika. Kakapasok lang. Kahit pa paano, pumalo man lang ng 2.2 million yung last 30 days niya. Doon natin basihan kasi baka sabihin nila, kasi TBJ yan kaya yung lifetime niya malaki. Ayan, Kaayo. Ha? Ayan yung nabubulok mong channel. Subscriber pala nito, 25,000 lang. Ang lakas ng loob ng magpapansin sa Banateros. Sige, bigyan kita ng pagkakataon. Ito buti pa si Jay Guevara, umabot ng 270 subscriber Ay nako, tuloy. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Ano yung definition niya ng tanga? Ito ang definition niya ng tanga ha. Pakinggan natin. Ito ang definition niya ng tanga. First, ako ang highest paid. Yep. Now, Sinabi mo naman yun pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Easy lang yan, guys. Parang tanga. Naniwala ka agad. Talaga? Sabi. Kasi nga siguro gusto niya yung ganun din na maging highest paid din siya. Kasi nga, siyempre, kung pera-pera nga lang naman ng labanan dyan. So, siyempre,
kahit sino nasisilaw sa pera. So, siyempre, ayan yung, yung kapag nagiging greedy na. So, siyempre, gusto mo rin maging highest paid, gusto mo rin yung umabot sa ganung punto. So, kahit na masira na yung dignidad mo, talagang mas pipiliin mo na lang na, alam mo yun, tumanggap na lang, na magpabayad na lang. Kasi nga ang nasa isip na pera, hindi na talaga prinsipyo. Wala namang ebidensya pinakita. Kaya na lang to si Kaayo, ganyan ang vlog eh. Kaya ganyan ang channel mo, Brad eh. Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Ah, Bayad ka. So what, That's man? Bayad Oh. ka talaga kung totoong bayad talaga. ah. Oh, kasi matakot ka Kung? kung gumagawa ka ng mga ganyan, tas wala ka man lang konsolasyon. Tanga ka nun. Matakot ka kung gumagawa ka ng ganito, yung vlog, nang wala man lang konsolasyon. Ibig sabihin, hindi ka nagpapabayad sa politiko. Tanga ka nun. So, parang ganito lang yan. Wag ka nang gumawa ng maganda sa kapwa mo or sa kahit anong bagay kung wala ka rin lang makukuhang konsolasyon. So, taliwas yan sa tinuturo sa eskwelahan nung mga bata pa lang tinuturuan na mag-offer ka ng magandang asal, magandang gawi para sa ibang tao nang wala kang hinihintay na kapalit. So, ano yun, kabaligtaran na tinuturo sa eskwela sa sinasabi nito ni Makagago na gagawa ka ng maganda o ng ganyang klaseng sabi natin, pagmamalasakit sa bayan nang hindi ka man lang babayaran. So, doon pala makikita nyo kung anong klaseng pananaw meron itong si Makagago. So, sa kanya, huwag ka nang gumawa ng mabuti dahil hindi ka naman dyan mababayaran. Gumawa ka ng hindi maganda, doon ka babayaran. So, parang sa kanya, di bali nang gumawa ka ng masama, at least bayad ka. Yun ang definition niya ng tanga. Pag hindi ka nang pabayad sa mga politiko. Gago! Ganito ka-distorted ang thinking nito ni Makabobo. Can you even think about this? Ganito kakababaw na tao? Kasi alam mo, maiintindihan ko sana kung flip-topper ka lang. Babayaran ka para mag-away kayo. Okay yun. Bakit? Kasi sports yun sa rap industry, yung nag-aaway. Na di bali alam mo, mambalahura ka ng kalaban mo sa flip-topper, at least bayad ka. Di bali manlait ka, di baling gagawin mo yung kaanak, mahal sa buhay, laitin mo, bastusin mo, okay lang yun sa flip-top. Kahit nga asawa mo, bastusin doon, okay lang din doon. No holds bar doon, lahat. So, yun yung forte nito ni Makagago. Na kahit na yung mahal niya sa buhay, walang hiyain doon sa flip-top, okay lang sa kanya yun. Ang importante, bayad siya. Away ko, no? Pero after nun, bati-bati rin naman. It's all about, ano lang yun? Part of the game, ika nga. Kasi kasama yun sa, di ba, yung labanan ng flip-top-flip-topan. Okay yun. Pero, Makagago, we're talking about our country here. Bayan ang pinag-uusapan natin dito. Gusto mo, sa sinasabi mo na lahat ng vloggers dapat maningil. Dapat maging wais ang mga vloggers at maningil. Hindi na lang isipin ang katotohanan. Are you fucking serious? Honestly? We're talking about our country? At ang gusto mo, wag kami magpakatanga at magpabayad kami sa mga ginagawa namin pagsisilbi sa bayan? Pag-i-expose ng mga katarantaduhan? Gusto mo? Kasi nga yun parang nagiging greedy na sa pera. Ang gusto niya, lahat ng effort na gagawin niya is mabayaran. So, taliwas sa tinuturo sa eskwelahan na huwag ka maghangad ng kapalit.
Diba? Antayin lang natin si Lord na siyang magbigay ng blessings sa mga gagawin nating maganda sa kapwa natin, sa bayan natin. Sa kanya hindi ganun. Wala siyang pakialam dun. Ang importante sa kanya is bayaran. Nasa utak niya na is pera na talaga. So, tumatakbo na yung buhay niya dahil sa pera. Ikaw ba naman mag-promote ka ng online gambling na alam mo naman pwedeng ikasira yan ng isang tao, ng isang pamilya kapag nalulung na sa bisyo ng pagsusugal. So, mas yun ang pinopromote niya kaysa yung tumulong sa kapwa niya. Magpabayad kami kasi yun ang wais. At yung katulad ng ginagawa ng Banateros at iba pang mga DDS vloggers, ang tawag mo dun katangahan kasi hindi naniningil. Are you even listening to yourself? Yan ang gusto mong ipalamon sa anak mo? Yung pera ng taong bayan? Yung It doesn't matter na sa kanya yun. Ang importante sa kanya, kahit masira ng dignidad niya, okay lang ipakain niya sa pamilya niya yun. Ang importante may kinakain yung pamilya niya. Kahit na nanggaling yung perang ibinayad sa kanya sa taong bayan na ninakaw ng politikong magbabayad sa kanya. Take note, ninakaw po yan. Galing sa nakaw ng politiko yung pera na yan. Dahil pera ng taong bayan yan, dapat ginagamit yan para pagsilbihan ang taong bayan. Kaso nga dahil ninakaw nga ng politiko yan para ibayad sa mga ganitong klaseng vlogger, so technically, galing sa nakaw pa rin yung pera. Tapos yan na ipakakain niya sa kanyang pamilya. Diba? Parang ang saya-saya. pera na ninakaw ng mga politiko sa mamamayang Pilipino, yan ang ipapakain mo sa anak mo? And you are proud of that? What? Proud siya dyan. Kaya niyang sikmurain yan for the sake na magkaroon siya ng pera. Ganyan yung basa nila dito kay Makagago. Kasi nga gago nga to gago mag-isip. So, wala namang ano sa kanya, wala nang ano yan, wala nang effect na sa kanya yan. Kumbaga normal na sa kanya yung ganyang klaseng kalakaran na tumanggap ng pera galing sa hindi maganda. Kind of father you are. Napapa-English na ako. Hindi, isipin mo yun. Ako, hindi ko kaya yun. Magpapakain ako ng nakaw ng mga politiko. Papakainin ko yung anak ko. Buti na lang wala akong anak. O kunwari, mga sugar baby, ganun. Kunwari lang, wala akong ganun. Hindi, kayo ho, mga kababayan. Kaya nyo hubang ipakain sa mga anak ninyo ang nakaw ng mga politiko? Ako, hindi ko kaya. Ewan ko lang si Makagago. Ewan ko lang si Boy Bantot, na tawag nga ni Melo Yap, Boy Bantot, kay Kamatis. Ewan ko lang sa kanila kasi nga umiikot na yung buhay nila pagdating sa pera dahil parang nagiging greedy na sila. So sa kanila, hindi na nila iniisip kung saan galing yan. Ang importante sa kanila, binayaran sila para manira. So gaya nga ng sinabi ko sa inyo, base kay Melo Yap, etong si Kamatis Analysis, si Boy Bantot, ano yan, sanay yan sa paninira dahil nga yan yung sinusundan niya kay Atty. Libayan. So yun yung kumbaga dun siya unang dumidikit dahil nandun ang views. Dahil nga ngayon medyo tumatagilid na yung pinaglalaban ni Atty. Libayan, medyo kumakawala na si Kamatis at ngayon ito dumidikit na sa politika at ang nakuha niyang stepping stone ay itong si Makagago na ayan, base na rin kay Banat Bay, mas gustong bayaran siya na kailangan bayaran yung kanyang mga paninira or galing sa politiko, yung perang ibabayad sa kanya ay galing sa hindi maganda, galing sa nakaw, diba? Taxpayer po yan, yung ibinabayad sa kanya galing sa taxpayer. Babayaran kayo para siraan ng isang napakabuting tao? Sana nga, alam mo, pwede pa ako sanang umagri sa'yo Kunwari, bayaran ka. Kunwari lang para siraan si Trillanes Bakit? Kasi sira-sira na yun Joke lang.
Pero ang sinisiraan mo ay isang taong mabuti na 6 na taon na nagsilbi sa bayan na ang laki ng mga contribution na ginawa niya sa bayan natin. Proud ka pa? Proud ka pa? Kasi kaya siya proud, base na rin sa kanya, siya yung highest paid. Umamin naman siya, 'di ba? Sinabi niya highest paid siya sa mga gumagawa ng paninira dito kay Pangulong Duterte. So, siyempre, dahil nga highest paid, achievement na yun. It doesn't matter kung yung perang binambayad sa kanya is galing sa hindi maganda. So, siyempre, kung sa dami-dami ba naman ng mga mapanirang vlogger, siya yung pinaka-highest paid, proud siya, 'di ba? Proud siya sa anak niya, sa pamilya niya, na siya yung highest paid na vlogger na gumagawa ng paninira. Iya ka? Iya ka naman sa anak mo? Di ba? O kaya sobrang bait mo, sobrang totoo mo sa sarili mo, tulad ni Boss Caillou. Kasi si Boss Caillou, legit, minamanipula ko yan. Sabi ko, Boss Caillou, baka gusto mo. O, real talk. Hinindihan ako ni Boss Caillou. Oh. Di sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Kung sinasabi mong hindi nagpapabayad si Boss Caillou, paano yung mga DDS vloggers? Sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Ay, tanga talaga, bobo na. Makagago na, bobo pa. Alam nyo kasi, ang hirap kasi sa inyong mga ganyan. Ikaw, makagago, bayaran. Inamin mo, ha? Ang problema kasi sa'yo, umaasa ka sa bayad ng politiko na yung mga politiko naman, ninakaw lang nila yung pera na yun. Yun ang totoo. Umaasa ka dun. Ayaw mo ibig sabihin, parang sa sa diskarte sa buhay, marami kasing mga tao, ang focus nasa pera eh. Ang focus yung love of money. Kaya sila pumapasok sa mga scam-scam. Di ba? Bakit to? Wala silang pakialam kahit namang scam sila ng kapwa nila, kahit yung pinagpagura ng kapwa nila ay scamin nila. Ang tingin nila sa sarili nila nun, wais. Anong pinagkaiba mo sa scammer? Na ganun ang pananaw sa buhay. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makamkam ko ang pera nila. Parang ganun din na sinasabi mo eh. Na sinasabi mo, wala kang pakialam kahit saan pagaling yung pera ng politiko na yan. Basta ako, matalino ako. Hindi ako babanat ng walang bayad. Ano pinagkaiba mo sa scammer? Sabagay, yung kausap mo. Wala ko sinabing scammer yung kausap niya. Pero sinabi ni Melo Yap na self-proclaimed na scammer yan. So, panoorin nyo kay Melo Yap. Lahat ng gusto nyo malaman tungkol kay Kamatis, malalaman ninyo dito kay Melo Yap. Diba? Alam mo, kung gusto mo magkapera, magtiyaga ka sa buhay. Yung malinis, yung maayos, mag-vlog ka. Pag may nanood sa'yo, kikita ka naman, may viewers ka. Pero hindi siya magiging highest paid doon. Ang kailangan kasi nila rito mga yung one time, big time. So, yun nga naman, di ba, bayaran ka nga naman ng politiko let's say, sabihin, base na rin sa mga sabi niya, highest paid daw siya. So, more or less, nasa 500k a month yan. So, hindi natin sigurado kung baka nga mas pa doon, mas malaki pa. So, achievement sa kanila yan, yung ganyan maging maturingan kang highest paid na vlogger. Problema, ang pangit mo mag-vlog. Wala kang utak. Paano Siyempre, importante sa YouTube yung retention eh. Paano tatapusin yung video mo? Walang kang ginawa kung hindi magmura. Walang sense yung video mo, walang logic. Sino ang kapwang maaakit mo? Ay, mga jologs na katulad mo. Hindi, yung mga tambay. Kamusta kayo mga tambay na nabilib dito kay Makabobo? Sama-sama kayo. Subukan mo kayang gandaan yung vlog mo.
Ang manonood sa'yo, mga taga-ibang bansa. Oh, pag taga-ibang bansa ang manood sa'yo, kikita ka. Balita ko nga si Jay Guevara, mayaman daw na yan eh. Itong darating na, bayaran na pala ng YouTube. Di ba? Oh, Real talk yan. oh. Ayaw niya. Ayaw niya magpabayad. Hindi, wala siyang Real talk daw, si Caio Kamatis hindi raw nagpapabayad base sa bibig ni Makagago. So, maniniwala kayo na hindi nagpapabayad? Nasa sa inyo yan. Sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo si Melo Yap. Diyan nyo malalaman kung totoo yung sinasabi nito ni Makagago. Na si Caio, umamin sa self-proclaimed scammer daw yan. Sabi nga ni Melo Yap. Sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung mga video ni Sir Melo Yap. Diyan nyo makikilala kung sino tong si Makagago at sino tong si Kamatis. So, doon may nabanggit din naman si Melo Yap tungkol dito kay Makagago na sa hindi nakakaalam itong si Makagago, inireklamo to sa Rapid Tulfo in Action ni Leng. Ang ginawa nito gumawa ng chismis sa social media. So, pinagkakitaan niya yung chismis sa mga paninira sa mga babae, especially doon kay Leng. Na eventually, maswerte lang siya, inatras ni Leng yung reklamo. Kasi kung hindi inatras yun, malamang naghihimas rehas to. So, doon pa lang maniniwala na baka sa taong to na ang hilig nitong gumawa ng chismis para lang pagkakitaan. So, baliwala na sa kanya yung bayaran siya ng isang politiko para lang manira, gumawa ng chismis. alam sa ganyan. Oh. Ako, hindi. Ako, nagpapabayad talaga ako. Why? Di ba? Andito na ako sa sitwasyon ko na why not, man? Alam mo, Why not, minsan man? lang to. This happens. Pakul. Pakul ka, brad, no? Pakul. Why not, man? Ang hilig pa nito yung naglalabas ng pera, di ba? Boss Randel, sina-challenge ata tayo ni Makagago. Ano, Boss Randel? Happens once in a lifetime. It's not gonna happen anymore. Eto na yon. Sabi niya, humingi daw ako ng let's say Ano? ano yung sinabi niya regarding dun sa boss ko, nagpaano daw ako, nagpaisang tabi, di ba? Humingi daw ako ng Sino ng ba yung something. boss na yun? Totoo yun! Siyempre, tanga ba siya? Siyempre, yung boss ko, hindi ko na lang itutuloy. But, clear. Hindi naman ako nagbibiro, hindi. Alangan. So, ano mga kababayan? Bingo na naman tayo. Bingo na naman tayo. Inamin niya na bayaran siya. Inamin din niya na nagpasintabi siya dun sa isang boss niya na against kay Marcos. Di ba sinabi ko yan? Na nagpaalam siya dun sa boss niyang anti-Marcos kasi pro Duterte na anti-Marcos kasi babanatan niya si Duterte. Di ba sinabi ko yan? Ano sabi niya? Oo, totoo. Sabi ko siya, alam nyo, hindi ako magsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Sasabihin ko sa inyo, ang dami nating alam sa mga hindot na to. So, nagtotoo. Nagpasintabi siya dun sa boss niya. Tinuro niya pa. Sino yun? Bahala na kayo. Alangan naman na magsinungaling ako sa sarili ko. Why? Tulad yan, sinasabi ko, nagpo-promote ako ng online sugal. Anong gagawin ko, man? That's the reality of things. Alangan sabi ko, hindi. Come on, man. Ano ba yan? Bakit tumatawa si Caio? Ano nakakatuwa dun? Nakakuha siya ng ideya kung paano kikita rin kagaya doon ni Makagago. So, malamang kumukuha na to ng mga teknik, ng mga galawang pwede siyang kumita ng mas malaki. Kaya natatawa si Kamatis dito na meron naman siya makukuhang teknik na
pwede niya iwanan si Atty. Libayan dahil kung magtatagumpay siya rito sa discarding gagawin niya, nakuha niya kay Makagago, makakalpas na siya kay Libayan at yun nga, makakaano na siya, pwede na siya maabsuelto sa mga pwedeng alam niyo yung magaya siya sa mga kasamang vlogger ni Libayan na nakasuhan na. So abangan po natin sa mga susunod pang video itong umiinit na pagbanat ni Banat Bay dito kay Makagago at kay Kamatis Kalyo. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.